Libo-libong mga transgender at mga taga-suporta nito ang sumugod sa isang open field sa New York City para iprotesta kay US President Donald Trump ang kanilang karapatan. Kaugnay ito sa bagong batas na ipinatupad sa Amerika laban sa kanilang sektor. Samantala sa South Africa, isang AI naman ang binuo para tulungan ang mga biktima ng gender-based violence sa kanilang nararanasang trauma. Si Joyce Salamatin sa sentro ng balita. Dinagsa ng mga miyembro ng LGBTQ and community ang kilos protesta sa New York City sa Amerika. Kaugnay ito ng pagtutol nila sa bagong polisiya ni US President Donald Trump laban sa mga transgender. Bit-bit ang mga placard na may mensaheng Protect Trans Kids. Nagtipon sila sa mismong Union Square. Ayon sa mga magulang at aktivista, dapat ipaglaban ang gender-affirming care na naapektuhan sa nasabing bagong batas. Matatandaan na nitong nakaraang linggo, ipinag-utos ni President Trump ang pagbabawal sa mga transgender na sumali sa mga women's sports. Una na ring nabanggit nito na tanging babae at lalaki lang ang kasarinlan na kikilalanin ng kanyang administrasyon. Samantala, matapos kumalas sa Russia, opisyal nang kumonekta sa European power grid ang tatlong Baltic state na Estonia, Latvia at Lithuania. Batay sa ulat, matagal ng plano ito upang mapalakas ang seguridad sa enerhiya. Pinutol ng mga bansa ang cross-border high-voltage transmission lines sa eastern Latvia malapit sa Russian border. Itinuturing naman nila itong mahalagang tagumpay sa pagpapalakas ng enerhiya at seguridad ng rehiyon, lalo na sa ilalim ng European Union at NATO. Sa South Africa, isang artificial intelligence o AI application ang inilunsad ng non-profit group na GRIT para magsilbing takbuhan ng mga babaeng biktima ng gender-based violence sa South Africa. Ayon kay GRIT founder Leonora Tima, layunin ng app na mapabilis ang responde o tulong sa mga biktima ng pang-aabuso. Libre aniya ang app at may offline mode din, kaya't magiging accessible ito sa kahit kanino. Naniniwala ang grupo na sa pamamagitan ng teknolohiya, mas maraming buhay ang maililigtas at mas maraming kababaihan ang mabibigyan ng proteksyon. Mula 2023 hanggang 2024, mahigit 53,000 kaso ng sexual offenses ang naitala ng grupo. Kabilang na dito ang higit 42,000 ng kaso ng panggagahasa. Joyce Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.